kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year, nandun po, nagmamadaling buhay ng patay. Kaya nga. Sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader, tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Alam niyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo kasi kahit kami, hindi namin ito alam. Kung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. Pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan. Ang dami po mga kalsada na sementado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Good morning, the honorable members of the Committee on Appropriations, the honorable members of the House of Representatives. Magandang umaga po to Chair Mika Swansing, Vice Chairs Congressman Romy Momo and Ronald Singson. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Unang-una po, hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his SONA, and he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough. Na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilusay lamang. So I think, honorable members, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang hamon ng pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways, lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan
pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararamen ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members of the committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakagap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba, kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, kaya nga, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong
failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, huwag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget at ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. I have a, Vice Chair Rufus, if yes, this is, may we proceed to recognize the first interpolator? this is regarding a point of order and a parliamentary inquiry at the same time. Madam Chair, we could not, we could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. In other words, just like when we have our second reading of bills, there is always that committee amendments. Here, I think the best way, the Secretary is already studying it very well upon order of the President to review. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as the initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. We cannot ask questions now. There's no budget. Is there a budget pending? Because the Secretary has said, na i-review, he would like to request us to give inputs and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may be already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there are so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time, and that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson.
Thank you very much, Representative Rodriguez. Again, the position of the committee is that members have all been provided with a copy of the 2026 National Expenditure Program and subsequently the General Appropriations Bill of the Committee on Appropriations, and that those two documents as well as the BESF would be enough as a basis that the members can leverage to field their questions to the DPWH. I am also in agreement with Secretary Vince Dizon that it may be a little bit academically moot to look at to present a budget that would anyways be totally overhauled. Not revised, maybe an understatement, that would be totally overhauled. So with the permission of SDML Erice, we would like to first recognize the Minority Leader, Marcelino Lebanon. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Madam Chair. Ang ating pong mahal na sekretary hindi nag-present ng budget dito at parang apologetic na siya sa ginawang budget ng DPWH. Pero kami po ay natasan magtanong, kaya ito pa rin ang itatanong namin. Di po ba? So, sa akin tingin po, ang buong budget natin ay 6.793 trillion na ipinasa sa atin ng DBCC, ng ating Executive Department. At sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader, tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Tama po ba? Tama po. Representing 32.3% of your budget. Ito po yun. 32.3% of your budget nasa flood control. Alam nyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo. Kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects, 32.3%. At unfortunately, ito yung pinaglalaanan ng malaking pondo ng ating bansa pero hindi natatapos ang ating baha. Nandyan pa rin ang ating baha. Aware po ba kayo sa top 20 flood-prone provinces sa ating bansa? Based sa ating geohazard mapping and assessment? Tama po ba? Alam nyo, may kasabihan ni Edward A. Murphy Jr., American Aerospace Space Engineer sa California, ang sinabi, anything that can go wrong will go wrong. Dito na po tayo nagsisimula, magkamali. Dahil yung mga binabahang probinsya ay hindi natin tinatamaan. Anong binabahang probinsya natin? Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares. Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, Nueva Ecija. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Zamboanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato. Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz, Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa NEP po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Kaya, mahal na sekretary, kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Alam nyo, 2019, sekretary, napapansin ko sa aking probinsya sa Eastern Samar. Sa bayan ko, San Rafael na barangay, Taft, Eastern Samar, may nagsulputan mga proyekto. Una, yung mga rock netting. 3 billion, hindi namin maintindihan. Sa Eastern Samar, hindi naman naglalandslide, hard rock, pero 3 billion ang inilagay. At may mga flood control projects po kami na nakikita namin. Ngayon pa lang nagsulputan, isa sa Hernani, barangay ng Hernani ng Soong, at saka isa sa barangay ng Llorente. Ngayon pa lang sinimulan, 2024 budget. At ang nakikita namin ay
malaki ang accomplishment na inire-report at actually, nag-mobilize pa lang. In preparation, pag malaki ang accomplishment, pag wala nang nakatingin, tingnan niyo po, baka ito na yung magiging ghost projects, kukubrahin na yung 100%. Malaki ang problema namin sa aming mga seawall, Secretary. Maraming tinatamaan ng super typhoon. Yung mga Pacific towns, hindi namin maintindihan, hindi pa na-prioritize yung seawall, pero nasa river controls pa natin. Kailangan i-rationalize natin ang paggamit ng ating pondo. At kailangan managot ang dapat managot po dito sa pagluslay ng kabahan ng bayan. Maraming salamat po. Minority Leader, Honorable Minority Leader, maraming salamat po. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense, Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito, mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. So ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science, as mentioned by Chair Mika earlier. Kailangan po science-based ito. Hindi ito po pwedeng kung saan-saan na lang po kinukuha ang mga numero at kung saan-saan na lang po ginagagay. Kailangan po ilalagay ito base sa siyensya. Kaya po, makakaasa po kayo, Honorable Minority Leader, gagawin po natin yan sa ating pagre-repaso at pagre-review nitong budget ng DPWH. With the indulgence of the body, we will allow the Minority Leader to field an additional question. Go ahead po, ML. Maraming salamat po, Madam Chair. Further observation po, Secretary. Sa 880 billion ng DPWH, 300 ang nakukompute ko, yung dinidecide, ina-identify ng districts ay umaabot ng 381 billion. On the assumption na 1.5 billion per district ang ating allocation. Ibig sabihin, 499 billion ito yung nasa budget ng DPWH less sa inyong maintenance and operating expenses at saka personnel services. Bawasan ito ng 32.3% sa flood control, 249 na lang billion. At may nakatago pa yung information sa akin ng ating Vice Chair ng Appropriations. May nakatago pa 100 billion sa flood control. Ibig sabihin, umaabot tayo ng mga 350 billion. Kaya po, ito ang reason na walang magandang maintenance ang ating Maharlika Highway. Yung mga existing roads natin na kailangan natin ayusin. Kasi nasa lahat na ng flood control ang ating pondo. Kahit yung mga magagandang proyekto na pwede natin gamitin ng pera, katulad ng paggawa ng Sorsogon Northern Samar Bridge, ng Southern Leyte at Mindanao Bridge, ito na pwede na natin gamitin. Bakit nasa flood control tayong lahat? Anong maganda dito? Dapat matuto na tayong magplano ng maayos. Pasensyahan niyo po ako, Secretary. Nararanasan po namin lahat ang mga ito at kami po nagagalak na inilabas po ito ng ating mahal na Pangulo para maayos ang pondo ng DPWH sa ating bansa. Your comment, Secretary. Maraming salamat po, Honorable Minority Leader. Again, tama po kayo. No, marami pong mga proyekto na dapat i-prioritize at yun po ang pipilitin natin gawin. No? Dito sa pagrepaso natin. Kung hindi naman kinakailangan yung ibang mga flood control project, pwede po iyang magamit sa ibang mga project tulad ng pag-maintain ng Maharlika Highway, yung ating backbone, nationwide backbone, at iba pang mga proyekto tulad ng ating mga tulay. Ano po ito? Ito po ang gagawin natin at ipapasalamat po tayo ulit sa ating Honorable Minority Leader at sa ibang member ng komite sa pagpo-point out nitong mga importanteng mga issue na ito dito sa 2026 budget ng DPWH. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na Secretary, at maraming salamat po sa ating chairperson sa inyong lahat. Thank you po. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge.
It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na sinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawalan na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila, nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip, nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number one sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan nyo yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so, wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to, yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm to market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay, kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po, taon-taon ganun, kung ano yung kailangan ng mga tao, kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami pong mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga-DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede rin baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito na huhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So I understand there is politics involved, but baka na po pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naiintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perfecto, pero dapat naman po maging mas equitable
no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po.